Hello Gemini! Salamat sa pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Gemini. Kunin lang natin kung ano yung nakarelate tayo, tapon natin yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang reading sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako na meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Pwedeng sa mensahe lang ng card na ito, pwedeng sa oracle card, o pwedeng sa mga ito, susunod na deck. Kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng susunod na video. Okay, Gemini. Ano nangyayari? Very emotionally unstable ang pakiramdam. Emotions are out of whack. Parang gusto mong ibato yung mesa. Gusto mong ibato yung upuan. Kung ikaw ay in a relationship, parang gusto mong batuhin yung partner mo. Pero yung hormonal, pwedeng ikaw ay buntis ngayon at sobrang lakas ng toyo mo. Yan. Yan. Ang energy na yan. The queen is not okay, at least for this month, or at least currently. At the current time, the queen is not okay. The queen is feeling like hindi siya maka-empathize. Dalawang queen, could be na same-sex partnership, magkaiba kayo, ikaw very emotional ngayon, yung partner mo very mapusok ngayon, ang daming gustong gawin at ikaw ay wala ka sa mood, pwedeng ganon. Pwede din naman na ikaw yan, dalawang queen na yan, Gemini, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong i-pursue, pero wala ka ng emotional bandwidth para gawin yun ngayon. Queen of Wands, pwede din naman na isang presensya yan, pwedeng boss yan, pwedeng mother-in-law mo. Ang daming sinasabi sa'yo na gawin, pero ikaw naman ay gusto mong, tower, patay. Gusto mo mag-antay muna o kaya gusto mong pag-isipang mabuti. Parang napasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo kontrolado, kaya naman ikaw ay parang nakakaapekto sa emosyon mo. Nakakaapekto sa emotional health mo or mental health mo. Nakakatakot na nandyan ang tower, pero kasi para sa akin, ang positive side ng tower ay merong bagay na kinakailangan mo nang i-clear sa iyong buhay. Once ma-clear mo yun, magkakaroon ng liwanag at lahat at makakasimula ka ng panibago. Ang tower ay sampal ni universe. Yung matagal mo nang sinisweep under the rug, example nito, elephant in the room, hindi kino-confront. Halimbawa, tower. Example niyan, matagal mo nang issue ang pagsusugal ng iyong asawa, matagal mo ng issue ang pagiging babaero o kaya um, smooth talker ng iyong asawa. O kaya pwede din naman na issue mo na workaholic sila. Pag-usapan nyo na yun, try niya daw magbago, pero hindi pa rin. So, meron namang mga tao na okay sa kanila pag workaholic ang asawa kasi may iba silang life. Pero ikaw, as a person, meron kang hindi okay sa'yo yung pagiging workaholic, ibig sabihin hindi kayo compatible. So, pinahahalagahan niya ang pagiging workaholic. So, ibig sabihin, ng tower, sampal ni universe, gagawa na siya ng paraan para ma-resolve nyo na once and for all yung issue nyo sa isa't isa. Yan yun. So, magkakaroon, mukhang this August, magkakaroon ng pagkakataon para mapag-usapan nyo na finally yung issue nyo na yan sa isa't isa. Pwede kasi hindi nyo pinag-uusapan, tinatago nyo lang yung feelings nyo, hindi nyo, parang passive-aggressive lang kayo sa issue nyo sa isa't isa. Kung work naman yan, pwede namang ikaw ay parang napapagod ka na doon sa work, wala ka na sa emotion, emotionally. It's taking its toll to you emotionally. At parang napapaisip ka na to lay the burden down, na umalis na tapusin na ito, tapusin na ang yung parang sobrang bigat na sa pakiramdam mo nung issue na yon, at itong buwan ay gagawa ka na ng paraan para i-resolve yon. Pwedeng meron kang issue sa isang tao, doesn't matter kung relationship o ka-work mo yan, pwedeng boss mo, may issue ka sa kanya, and maybe this month, ay gagawa ka na ng paraan para palayain ang sarili mo from there. Siguro, naghihintay ka, nasa isang sitwasyon ka na hindi mo, parang limbo. Parang, hindi ka,
Kung career ito, ang example ng limbo sa career ay may offer sa'yo, may job offer sa'yo, pero hindi mo mauuhan kasi mas mababa yung offer kesa dun sa existing mo. Pero mas maganda yung perks. Yung ganun, may dilemma. Ikaw ay nasa isang dilemma. At yung dilemma na yan ay masusolusyonan na, ay nakakatawa tong nahulog. Masusolusyonan na this month. Or at least mabibigyan ng linaw. Charan! Galing oh. Yung tumalon na card. Magkaibang deck to ah. Same na same. Parehas yan. Magkaiba lang ng deck. Queen of Cups in reverse. So siguro na yun nga, naapektuhan ka emotionally dun sa sitwasyon na para kang nakabitin lang. Sa sitwasyon na yun, stagnant na lang. Alam mo yun, matagal mo ng issue, halimbawa, kung career to matagal mo ng issue ang umalis sa kumpanya kasi pwedeng toxic na, hindi na healthy para sa'yo, napapagod ka, puyat, tapos wala namang OT pay. Matagal mo ng issue yun, tenured ka na. Ngayon, etong tower, ang mangyayari niyan ay gagawa na sa universe ng, siya na yung mag-intervene, divine intervention to, na pipilitin ka niya na harapin na yung issue mo na yon. How does that look like? Pwedeng may offer sa'yo sa ibang kumpanya. So ngayon, magkakaroon ka ng offer, mag-decide ka mag-resign, pero hindi ka fully makapag-decide na mag-resign kasi yung matagal ka na sa kumpanyang yan, regular ka na, may HMO ka, ganun-ganun, lahat ng perks nandyan. Pero yung job offer, mas malaki yung sahod, yun nga lang nga walang perks. Yung ganun. Example lang to pero pwedeng yung iba sa inyo nakaka-relate fully. So, pero, tas meron pa yung boss mo, naka-close mo, pinipressure ka na ganito ganyan. So, dahil doon, nasi-stress ka, nasisira yung ano mo, emotional, ano mo, health mo, ng sitwasyon na ito. Pero ending, ayan no, do things in moderation. Kung meron kang kung overwork ka, pag gusto mong tantanan na yung ano na yan, workaholism na yan. Anyway, merong hindi na masaya sa kung nasan siya ngayon. Doesn't matter kung romantic relationship o trabaho, hindi na masaya. Ito ang clarification ng tower, kaya magkakaroon na ng divine intervention. Merong hindi na masaya. At meron ka mamimiss na opportunity in love. Pwede din siguro kasi na once and for all, magpo-focus ka na dun sa career mo kasi for the longest time, gusto mong atupagin yung career growth mo. Yun nga lang nga, ang expense doon at the cost is your love life. Merong malakas sa presensya ng Queen of Wands dito. Yun nga, pwedeng yan yung boss mo, demanding mong boss, toxic mong boss, pwede ding nanay mo, basta ang role niyan ay parang isa siya sa stressor mo at siya pwedeng sumusulsuli sa'yo na ganito ang gawin. So, ikaw, dahil masyadong ma-influensyan sa'yo yung tao na yan, ikaw, nire-restrain mo yung sarili mo gumawa ng mga bagay na gusto mo talagang gawin. Or hindi mo ini-entertain yung thought na, let's say, career growth, mag-focus sa career, or kung ano man yung pangarap mo sa buhay, hindi mo ginagawa ng aksyon, maaari dahil yung mga tao sa paligid mo ay ganto ganyan ang sinasabi sa'yo. Na-stress ka dun sa sitwasyon na gano'n. Pero I feel like there would be a message that will be sent to you. Merong lalapit sa'yo na tao. Mabilis ang galaw. Pwedeng sasabihin yung tao na yan, kailangan mo mag-decide. Tatanggapin mo tang offer na to now na. Pwede din naman na yan ay isang mensahe mula sa iyong childhood sweetheart, pwedeng ganoon. Na dadagdag pa sa stress mo kasi parang it's an offer that you can't resist. And then the tower here, nasampaling ka ni universe kasi matigas ang ulo mo. Sobrang tigas ang ulo. Kaya, sasabihin niya sa'yo, ito yung matagal na nating, alam ko matagal mo nang gusto. Ito yung sinasabi sa'yo ng kutob mo na gawin mo na hindi mo ginagawa.
O ngayon, ako na ang gagawa ng paraan para hindi matigas ang iyong ulo. Ngayon, merong isang ano whatever it is na parang nakakahon ka na sitwasyon, palalayain ka doon ng universe. Kasi nakikita niya na hindi ka na masaya, na napapraning ka na, napapraning na, hindi na masaya, at naapektuhan na ang iyong emotional health. Makakalaya ka na dyan. Although, maaaring ang ano niyan, ang trade-off noon ay ang iyong love life. Pwede kasi na career-oriented person ka talaga, tapos maganda din yung relationship mo, pero yung offer na ibibigay sa'yo ay work overseas, pwedeng ganon. Wala akong nakikitang travel dito, pero pwedeng example ay work overseas, pero at a cost, ibig sabihin, iwan mo dito yung mga mahal mo sa buhay. Hindi ka pa ano, hindi ka maka-move doon ng kasama yung kung sino man yung kinakasama mo. Pero, basta, kung meron kang missed opportunity in love, I feel like, meron kang, bibigyan ka ng chance ni universe para tanggalin to sa buhay mo. Ano tong mga to? Yun nga, yung hindi masaya, kapraningan, at ano na, yung parang stress na. Hindi na maayos ang lagay ng puso, ganyan. Bibigyan ka ng chance. Pero, nasa sayo yun kung iti-take mo yung chance. Okay, Gemini? Kuha tayo ng message sa'yo. Kung ano man yung nakaka-apekto sa'yo emotionally, naapektuhan ka na kasi emotionally. Kung ano man ito nakaka-apekto sa'yo emotionally, I feel like tutulungan ka ni universe at yun nga, bibigyan ka niya ng chance para ayusin siya. Kung trabaho, na toxican ka na nga sa boss mo, bibigyan ka ng chance para umalis na doon, which is magkakaroon ng job offer na iba, no? Kung ito naman ay relationship, ikaw ay natotoxican sa partner mo, napapagod na, nasa stress, na anxious, hindi na masaya, bibigyan ka ng opportunity din ng universe to make it right. Hindi ko nakikita dito na may third party na ibibigay sa'yo. Pero, ang nakikita ko dito ay pwedeng, yun nga, yung work ang magiging distraction mo para makaalis na. Work overseas. Ang pwedeng distraction para makaalis na. Uy, consanguinity. Alam ko consanguinity to. Two of Cups to sa tarot. Finding your match, finding your true match, and standing your ground or standing up for yourself. Fighting. Ilaban mo kung ano yung tingin mong tama. Fighting for your right. Fighting for what you think is right and being victorious. Kung ikaw to, yung naging nanalo dun sa laban with the bear, be gracious at wag masyadong ilagay sa ulo. Kung ikaw naman tong bear, accept your loss and know that you will be, parang may tamang oras para sa iyong victory. Pero I feel like ikaw magiging victorious. Victorious in a sense that makakalaya ka na dun sa tatlong energies na na-pick up ko dito, yung hindi na masaya, napapraning, tas parang hindi emotionally balanced yung ano mo. Parang nasistress ka na. Not in a good yung emotional bandwidth mo, sagad na sagad na. And parang wala ka ng bandwidth for for happiness. Kasi parang nalugmok ka na ewan ko, sa trabaho, ganyan. Meron kang kailangang i-let go. You are not alone. Find your ally. Hanapin mo yung mga kakampi mo. Hanapin mo yung tribe mo. Pwede din naman na
masyado kang puwedeng yung message nito ay masyado kang engrossed dun sa personal issues mo, lalo na kung ikaw ay in a relationship, na nakakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo. So, be careful na it's all about you, it's all about your issues, it's all about your victory. Kasi lalo na kung in a relationship ka or kasal ka, sila din naman ay kailangan ng emotional support mo. Kung ikaw ay napapagod na, you might want to step back. Huwag masyadong all out, like, do things in moderation. Halimbawa, sa trabaho, kung workaholic ka, wag OT ng OT. Have some time for your family and friends. Yan yun. Meron din silang ibang pangangailangan na ikaw lamang ang makapupuna. So, kung ikaw naman yung nangangailangan, i-express mo kung ano yung kailangan mo. Kasi emotional, itong Queen of Cups na reverse na nakuha mo, para makuha mo yan, ibig sabihin, hindi balanse. Ang iyong heart chakra, hindi balanse. Merong hindi balanse sa buhay mo. Pwedeng ikaw ay overgiving, pwede naman ay sobra-sobra ka sa pag-receive. Kailangan balanse lang. Kapag magbibigay ka, dapat willing ka din na mag-receive. So, maaaring, kung hindi ka pa in a relationship ngayon, maaaring yun yung missed opportunity in love, hindi pa siya ibibigay sa'yo kasi you are being redirected na ayusin, quote unquote, ayusin mo muna yung mga personal issues mo na kinakaharap mo ngayon. Okay? So, iwan ko na yun doon, Gemini. Salamat sa pagbisita. Ako po si A. Like, share, and subscribe lamang po. And see you soon. Bye!